a full 5-game series sa Grand Finals ng MDF Philippines Season 3. Let's head on. Tingnan natin kung paano mapapan out to. At the very last moment, nagde-develop pa ang storya. And Denjiro, hindi nga naman kasi siya madaling patayin din ng Martis kasi 2 layers. Sa bagay, at kapag nag-pick up pa siya ng Immortality, magiging 3 yung Oo nga layers eh. na yun. So yung Decimate, masasayang. Ay, oo, kailangan nga pa makapatay nun. Kailangan makapatay nun. So ibig sabihin, kung mali yung timing mo, hindi gagana. At hindi mo maitutuloy-tuloy yung snowball na kailangan, but Si Purge dito, nagiging aggressive siya. And I like yung pagiging wild one. Nakikita na natin ulit. At Denjiro, kinukulit-kulit si Ishkael dito. And yung hook will connect, pero makukuha niya yung Little Wanderer. ito yung hatid ng isang Matilda ni X-Nova, yung bilis ng ikot, yung kung saan-saan nang gagaling, yung pagligtas na pwedeng mangyari. Look at Denjiro, dagdag tapang sa kalakas ng loob dahil merong Matilda na pwedeng magligtas sa kanya. Ita-dive si Yuktz, low on HP. Iba yung galaw eh. Nakikita mo si Ferds dun sa taas, so hindi nila na-takedown. Pero dito na puwersa nila si Yuktz na gumamit ng flaker. Yun yung idea ngayon ng RRQ Kaito. Kumbaga, Ferds, ikaw yung binibigyan kanina pa. Kailangan mo i-sustain yung lane mo. Kailangan mo ipanalo yan para makagalaw yung ibang miyembro ng Lamang na RRQ lamang si Sai Kaito. dito. Hook! Lamang na lamang si Sai dito, pre. Grabe yung energy plates. Nakaplato. Ubos in 1 minute and 48 seconds. At mukhang dediretso pa sa pag-takedown ng Tori. Look at that! Less than 2 minutes. Ganun na lang yung buhay ng Torres sa At baba. alam mo kung paano nila nagagawa to? Kasi alam nila Angela hindi mabilis mag-clear. Wala masyadong damage. Kaya naman, inaabuso nila yung fact na yon, Joshi. Kaya naman pumunta sila doon sa may baba agad. Iniiwan-iwanan lang ni Mingwin yung mid. Alam naman kasi niya na hindi ganun pag-clear ng mabilis. Pero muntikan tumama yung Astral Recall na yon kay James. Low on HP, si Ferds. Mukhang di siya makakasama doon sa possible turtle fight. Denjiro, X-Nova, nandito sila. Mingwin on the other hand, talagang clear lang ng wave. Pinapakuha nila yung level 4 kay Ishkael para meron na siya ditong Bloody Hunt. At mahawakan niya dito si Denjiro. Kahit yung idea lang na hindi makabato ng retry. Oo, kumbaga, stun mo retry ko. Oo, Diba? stun mo retry ko. Ganun Ayan. lang eh. Yun yung combination eh. Ilayo mo para hindi makaretry, ganun yung plano. Pero talagang binibitawan at muling hinahawakan lang yung turtle. Walang gustong mag-commit for both of these teams. May ultimate naman na si Aizawa, may Heart Guard, may Bloody Hunt na rin si Ishkael, pero si X-Nova wala pang Circling Eagle. Pero Joshi, ang tanong ko sa'yo, in terms of scaling, kanino ka pabor dito? Kung scaling ang pag-uusapan, this is still a Beatrix. Pero Bruno, mahalaga kasi na makuha niya ng maaga. Kung di niya makukuha ng maaga, medyo hirap siya eh. Kung sabayan, So ibig sabihin, it makes sense na siya yung unang dalaw. maaari Uy, nga. ang ganda kaso ng lang may pagkain, hook. Bloody Hunt, Kay ginamit na. Denjiro, kaso nga lang hindi pa ubos yung Piraga Armor. Gagamitin nila Sincerity and the Retry. Kanila ang unang pagong and it's a first blood. Make it 2 down for Echo Proud. Ngayon si Ferds tuloy pa rin sa pagwasiwas ng kanyang balabal kontra sa pakito ni James. Oh, pero unti-unting nagkakaroon ng galaw, nagkakaroon ng pag-invade sa side dito ng Echo. And ang tanong, may magagawa ba sila dito? Nakuhaan na sila agad ng purple buff. And na-late pa si Palos. It's RRQ Kaito breaking the balance. Tapos basag pa yung Torres sa baba, Joshi. Ganon kabilis, minamadali yata ng kaharian. Alam mo yung nangyari doon na Bloody Hunt mula kay Ishkael, ang ganda sana. Kaso nga lang, wala pang damage. Wala pang panggagalingan. Remember, this is an Angela mid for Echo Proud. Wala silang tulad ng damage ni Mingwin na kayang, sabihin natin, mag-burst down. Diba? May natirang Piraga Armor, enough to do some last insanity, and the retry is on point for Denjiro. Denjiro just trying to clear his own camps. At nakikita natin si James, sinusubukan maging active, sinusubukan maging aggressive, pero may total shutdown na nangyayari dito on that Esmeralda. Pagka kinombo siya, winawasiwas niya lang at dahil may shield, walang takot dito na lumalaban si Ferds. Kumbaga, binabalik ni Ferds yung pabor na binibigay ni James kanina pa. Kung May swap na magaganap. Teka lang, nagkaswapan na. May swap na magaganap. Kukunin na agad yung Torres sa taas. Kumbaga, palitin na agad ang mundo. Si Denjiro din magpapakita na. Si James mag-isa doon na dedepensa.
Kinat na ni Ferds. Nandun si X-Nova. Circling Eagle. Tapos may mga bala. Kaso nga lang with the last insanity. Naku, may +1 pa! Kasi si Aizawa ay sumubok na sumanib at iligtas ang kanyang kampe. Tore! Down! Pero with a hook from Miskael in a bloody hand, a counter kill. Sai ang makukuha ng members ng Echo Proud. Tuloy-tuloy ang mga bola nagbumula kay Yuktisi. Pero lamang pa rin ang kaharian. RRQ Kaito making it count at the last possible game na dito, and nakikita natin na yung pacing, yung momentum nakukuha nila sa kamay ng side ng Echo. Kanina, early game, all Echo Proud eh. Pero kailangan nila mag-ingat sa mga hooks ni Ishkael. Remember, yung ginawa niya kay Sai, yung hook na yun. Maganda na sana for RRQ Kaito kaso nakakuha pa ng trade, and you don't wanna give that trade na si Sai yung ibibigay mo for Echo Proud. Kailangan ni Sai na makabuo ng maagang items niya. This is still a Bruno. Paunahan ng Winchan to. Oo, at kung iisipin, nasa Yuktisi dito. Although sabihin natin na nakukulit siya sa linya, hindi pa namamatay ito. Hindi pa nabibigyan. 1-0 pa nga ang isang Bruno Circling Eagle mula kay X-Nova. Andyan yung Astral Echo. Astral Recall na di tatama. 5 laban sa 4. Agresibo ang kaharian. Sumusubok na kumuha ng kontrol doon sa mapa. Ishkael low. Kaso alam mo the knockout strike? Hindi naman mamamatay si Ishkael doon though. May last insanity mula dito kay Denjiro. Pero tumutore lang. Ngayon, may hard guard na manggagaling kay Aizawa na hindi itutuloy. Palos is down. And RRQ Kaito with the lead. 6 minutes in sa ating laban. Echo Proud, nahanap nila yung sarili nila ngayon in a spot na ayaw mo makita. This is the final game, Joshi. At dapat dito kayo talaga bumubomba ng todo. Kaso wala silang magawa. Na-check sila all lanes. Napipigilan lahat ng lanes na domina, lahat ng lanes na panalo ng RRQ Kaito. Nahihirapan si James pumalag dito kasi yung kada combo niya, yung kada first kill niya, yung shield, ina-absorb lang ni Ferds. At Denjiro, dahil nga naka-immortality siya, ito yung pinag-usapan natin kanina, napakatapang na ngayon. Kumbaga, mahook siya dito, bakagat siya dito. Wala siyang pakialam. May second life, may third life. May Matilda ka pa na pwede kang May iligtas. Matilda ka pa na pwede ka pang ilabas. At yan yung nabibigay ng Matilda talaga. Si Sai nagtatrabaho lang eh. Ang ginagawa ng ibang members, zone, poke damage. Huwag niyo palapitin, basta ako, tore lang. At Aizawa dito. Ito na yung panahon na yung Angela nag-i-stay na lang yan sa second tower eh. Hindi na pwedeng Hindi na basta-basta. lumalabas kasi kapag kabigla kang nakita nila X-Nova dito, tatalunan ka talaga eh. Automatic yung Circling Eagle. Hook. Blind hook lamang para magbigay ng vision for Ishkael. Pero James, holding that position. Kaso 3 miyembro yung nakabinbin na sasalubong sa kanya. Falling Star mo from Birds. Sinozone lang ulit para kunin ni Sai yung turret. Pero teka lang, hindi na basta zone kasi tutuloy-tuloy ang kaharian. Bloody hand ay gagamitin. Birds is down. Kaso with the last insanity and a counter kill in Ishkael ang makukuha ng RRQ Kaito. Yuktisi na masasaniban na ni Aizawa. Aatras ngayon ang RRQ Kaito kasi alam nilang hindi pa nila kaya. Lord is up. Pwede itong kunin na side ng RRQ Kaito, pero is there going to be any kind of resistance para dito sa side ng Echo Proud? Nakikita naman natin na kahit paano si Palos is at level 10. Isang level lang yung gap. Oo. There is a chance na makuha niya yan sa Katrihan. At kahit papano, ang laking tulong na ng mga shield na binibigay ni Aizawa sa kanyang hard guard against the members, against the damage output of RRQ Kaito. Pero my lord, nandito si Palos at nakikita niya na ang buhay na lamang na natitira sa Lord ay 10k, make it 9. Kaso si Palos ay lalapitan na ni Ferds, 5 laban sa isa. Kanino mapupunta? Pero paano mo maaagaw kung yung buhay mo ang makukuha? Palos with the Lord is falling to the hands of RRQ Kaito. RRQ Kaito doing everything para sila ang magkampiyon. Kita natin Echo Proud, naghahabol sila ngayon. Whatever resource na pwede nilang mahawakan, binibigay na nila dito kay Yuktisi, binibigay na nila dito kay Palos. And sa totoo lang, kung tutuusin, si Yuktisi dito, kung titignan mo yung kanyang mga gamit, may Berserker's Fury, may Has Claws, kailangan niya na lang ng isang item pa. Wind of Nature, sobrang halaga. Lalong-lalo na si Sai ay pumupuhunan na rin para sa Wind of Nature.
para kung magkaubusan ng hero, matira silang dalawa ni Yuk TZ, makakalaban sa may Lord sa baba, ang RRQ Kaito. Pero yung gitna ang uunahin nilang butasin. May possible hook naman galing kay Iskael. Pero pinagpapantay-pantay ng RRQ Kaito yung tatlong lanes. Echo, sila ay nasa loob na ng base. Yung Lord ay pumapasok na dito. Bumababa na sa torre and may snipe na manggagaling kay Sai. Tumba na yung mga torre at taas pa ng buhay ng Lord. 5 pa rin ang buhay sa RRQ Kaito. Last insanity para pasabugin ang mga members ng Echo Proud. Matagal na nating tinatanong kung naghahari ang kaharian at hanggang kailan, hanggang dulo, tuloy sa paglipad, tuloy sa pagangat. Viva RRQ! Viva!